lumaki tayo, hindi naman tayo kasi pinanganak ng mayaman eh. Kaya kahit na ganun yung tingin ng mga ibang tao sa amin, pinipilit pa rin namin magsumikap para maiyahon yung pamilya namin sa kahirapan at may alis sa lugar na to. Magandang araw mga kasama, mga kahardin. Andito na naman tayo sa Hardin de Aguila. At makakadaupang palad natin ang isang masasabi nating lumaki at nagkaisip sa laylayan ng lipunan ng lugar na ito. Pakikilala ko sa inyo si kasamang Unyot. Ako nga pala si Unyot, lihitimong taga laylayan ng Napiko dito sa may Kangkungan na tinatawag. Nyot, may tatanong lang ako sa iyo, no? Kumusta naman ang isang batang lumaki sa laylayan? Maraming mga tao na hindi natin maiwasan yung tingin sa amin na katulad ng mga narito sa mga laylayan eh. Kasi iniisip nila na porket taga rito sa squatter na area, laylayan nga kung tawagin, masyadong maliit ang pagtingin nila sa amin. Pero marami namang lugar na hindi lang dito sa lugar na to ang talagang gumagawa ng mga hindi karapat-dapat na gawain. Pero kami na mga taga rito sa laylayan, ganun na lang kung ituring ng mga ibang tao na porket taga rito sa laylayan, talagang ganito mga gawain, mga hindi mapagkakatiwalaan. Marami kaming mga na-experience sa buhay na talagang mahirap. At talagang nagsusumikap kami na mabuhay ng maayos para lang hindi masabi sa amin ng mga taong nakapaligid sa amin o makakakita sa amin na hindi porket taga rito sa laylayan, ganun na lang dapat ituring o tignan ng mga tao. Kumusta naman? Paano nyo hinaharap pag nagkakaroon kayo ng ganyan, na-encounter nyo ang ganyang pagkakataon na minamaliit ang inyong kakayanan? Bali ang ginagawa namin, pinapakita na lang namin yung normal na kami kung sa totoong gagawin lang. Di bali kasi para sa akin kasi mas masarap kasing ipakita mo na lang sa tao kung ano yung mga natural mong ginagawa. Kahit nasa kabila ng iniisip nila ganun ka. Kasi normal naman yun na hindi ka basta-basta magtitiwala sa isang tao Pero syempre bilang kami na nandito sa laylayan, ginagampanan pa rin namin yung pagiging totoo sa sarili namin na makagawa kami ng mabuti sa kapwa namin para maibaling din nila yung pag-iisip nila na hindi lahat ng nasa laylayan, ganun na lang dapat ituring ng mga tao. Anong sa tingin mo? Ano yung naiaambag ng isang totoong batang laylayan sa ating lugar? Meron ba kayong naitutulong or na ibibigay na serbisyo para sa pangkalahatan para lang maipakita ninyo na gusto nyo talagang makatulong at maalis kayo doon sa tagline na pagbatang laylayan, walang kwenta yan? Ang pinaka ginagawa namin na solusyon diyan ipinapakita namin sa mga bawat taong nakakasalamuha namin, nakaka-encounter namin sa daanan na hindi lahat ng mga tao na nasa laylayan dapat pag-isipan na masama. Ganun pa man na kahit na ganun yung iniisip nila, pinapakita namin yung tunay na kami na para makatulong, hindi kami naghahangad ng kahit na anong kapalit. Maluwag sa amin yung pagtulong namin sa isang tao na kung ano man yung may tutulong namin para lang isipin nila na hindi kami basta-basta nag-isip ng pangsarili naming kapakanan. Masaya pa rin kami dahil sa kabila ng mga pag-iisip na hindi maganda sa amin, kung minsan, kung sino yung wala ng mga kapitbahay namin, gumagawa kami ng paraan sa bawat isa para maibsan yung kanilang pangangailangan. Kagaya na lang ng mga paglapit namin sa mga ibang kakilala namin para lang matulungan sila. Kasi ganun kami na nagtutulungan. Halimbawa mayroong may sakit, nagboboluntaryuhan na kung sino yung may maitutulong. Tsaka masaya kami dito dahil kahit na sa kabila ng dinaranas na pang-aalipusta ng mga ibang tao at pagtingin sa amin, nagkakaisa kami dito at nagtutulungan na kung sino man yung may problema at kung sino may sobrang ulam, kung sino yung hindi pa nakakain,
lagi kami nagtitinginan sa bawat isa kung sino man yung nahihirapan para kahit papano sabay-sabay kaming nakakaraos sa pang-araw-araw. Sana ganito, Nyot, ano? Ganito, sana ang lahat ng mga batang lumaki sa laylayan ay may ganyang pag-iisip para sa ikagaganda ng ating komunidad. Dahil diyan binabati kita rito. Pero dahil nasundan ko naman ang paglaki nyo dito sa lugar na to, alam ko naman na meron kayong kabutihang natatago sa inyong mga puso at damdamin. Na ano lang ako dito dahil masakit din para sa akin pag sinasabi nila na kayo ng mga batang laylayan ay latak na ng lipunan. Okay, Onyot, ano ang pangarap mo bilang isang anak at lumaki sa laylayan? Para sa akin, gusto ko, may mga pangarap din naman kami na mayahon din yung pamilya namin sa kahirapan. Kaya lahat ng pagsumikap, lahat kahit anong trabaho, nagagawa namin pasukan, basta legal, papasukan namin yan. Kahit anong pang diskarte yan, kumita lang kami at maibigay lang namin yung mga pangangailangan ng mga anak namin. Kasi bilang isang magulang na may anak na rin, ayoko ding pag-isipan ng masama yung mga anak ko na nanggaling din sa laylayan. Kasi mahirap lang din naman tayo, lahat normal na na lumaki tayo, hindi naman tayo kasi pinanganak na mayaman eh. Kaya kahit na ganun yung tingin ng mga ibang tao sa amin, pinipilit pa rin namin magsumikap para maiyahon yung pamilya namin sa kahirapan at may alis sa lugar na to kasi ganun yung tingin nila na hindi maganda kasi ayoko rin na maranasan ng mga anak ko yung ganung bagay na maging katulad yung tingin nila sa amin. Dahil pinanganak kami dito sa isang lugar na hindi dapat na pag-isipan ng ganun. Okay, Nyot, anong aral ang nakuha mo at maibibigay mo doon base sa eksperyensya mo? Para sa akin, sana wag na lang basta pag-isipan yung tao na katulad namin na narito sa mga laylayan. Wag sanang basta-basta pag-isipan ng kung ano-ano na hindi maganda kasi katulad namin na mga nagsusumikap din na para maging maganda yung imahe. Kasi masakit din talaga para sa amin yung pag-iisipan kami ng ganon na kahit na hindi naman namin ginagawa yung mga bagay na ganon. Masakit din sa pakiramdam namin yun. Ganun pa man, nagagawa na lang namin baliwalain kasi syempre may mga pangarap din kaming gusto naming maitupad sa sarili namin at para sa mga anak namin. Kaya sana lahat ng mga nanonood, huwag tayong maging judgmental sa mga taong nasa laylayan dahil hindi naman lahat ng taong nasa laylayan katulad nung iniisip ninyo. Dahil marami ring mga nandun sa ibabaw na talagang gumagawa rin ng mali pero hindi sila napapansin kasi magkaiba yung estado ng buhay natin. Maraming salamat at naimbitahan, pagbigyan mo kami, Nyot. Marami kaming natutunan at marami kaming ma-share sa mga makakadaupang palad pa namin sa susunod na pagkakataon nang dahil doon sa eksperyensya mong yan ay nailalatag natin at naipaparating natin ang tunay na damdamin ng isang tunay na batang laylayan. Muli, ako po si Ka Jonas, ang inyong pambansang sulsulero. At ako naman, si Unyot. Dito lang yan, sa Kapiang Sardin.